Itong ikikwento ko ay karanasan ko nung nakatira pa kami sa Antipolo. Biyernes, nag-half day ako sa trabaho para makapunta sa libing ng nanay ng kababata ko. Matalik na kaibigan ng nanay ko. Pagdating ko sa lugar, amoy kandila at bulaklak. Tahimik na iyakan. Biglang lumapit ang kaibigan ko at tinanong ako ng ganun ba kabilis ang buhay ng tao? Hindi ako nakasagot. Pagkatapos ko makiramay, alam kong dapat magpagpag muna. Pero sobrang pagod. Napagod na ako. At hindi ko na rin iniisip na dapat magpagpag, kaya umuwi na lang ako. Gusto ko na lang magpamasahe at humilata sa kwarto. Pagdating sa bahay, hinubad ko yung sapatos. Umupo saglit, tapos hinawakan ko yung cellphone ko. Tinawagan ko yung suki naming home service na masahista. Sinabi ko, "Ate, pwede ka bang mamayang alas 7 ng gabi?" Sagot niya, "Sige sir, alas 7 ng gabi, okay ako dyan." Nagpa-reserve ako ng alas 7 ng gabi. Habang nag-aantay ng oras, naligo muna ako para pagkatapos sa masahe, diretso tulog na. 7 p.m. na. Wala pa ring text, wala ring tawag yung masahista ko. 7:05 p.m. 7:10 p.m. Wala pa rin. Kaya ako na lang tumawag. Pagka-connect ng tawag ko, unang sabi ng masahista ko, Sir, kanina pa po ako dito sa harap ng bahay nyo. Pwede po ba lumabas ka?" Ako naman medyo na bad trip kasi akala ko siya yung mismong magte-text o tatawag. Kaya sinabi ko na lang na, "Teka lang ate, lalabas ako, sunduin kita." Pagkalabas ko ng bahay, binuksan ko yung pintuan ng gate at tinanong, "Bakit di ka kumakatok o sumisigaw man lang? Andyan ka na pala." Tahimik siya sandali. Tapos dali-dali siyang pumasok ng bahay. Pagpasok namin ng bahay, medyo nagulat siya. Tapos sinabi niya sa akin na, "Sir, paglapit ko po kasi sa gate nyo, may pamilya po ng kapre sa puno ng akasya. Madami po sila. Nasa taas po ng puno, nakatingin sa akin ng masama. Parang ayaw po nila akong palapitin sa gate. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makalapit." Medyo yung kinikwento niya yun, natakot ako. So pumasok na kami sa kwarto. Inayos ng masahista yung gamit niya. Ako naman humiga ng nakadapa. Tahimik. Kalmado. Mahihinang ingay sa labas. Maya-maya, nagtanong siya, "Sir, saan ka po galing kanina?" Ako naman sagot ko, "Galing ako sa trabaho. Tapos nag-half day ako, dumiretso ako sa libing. Nanay ng kababata ko, matalik na kaibigan ng nanay ko." Huminto siya. Saglit. Tapos dahan-dahan ulit gumalaw. Tapos sinabi niya, "Yung namatay po ba ay maliit na babae?" Natakot ako at nagulat. "Ha? Paano mo alam?" Hindi niya ako sinagot ng direkta. At dinugtungan niya pa yung linya niya. Hindi kalakihan ng katawan. Medyo maliit. Nakasimangot. Parang galit. May hawak siyang kandila.
Simula kanina pa po sa pagpasok ko sa bahay nyo. Nasa likod nyo po lang kanina habang papasok tayo sa kwarto. Habang sinasabi niya yun sa akin, tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Kinabahan ako. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla na naman siyang nagtanong. Alam mo yung mga random thoughts? Ganun. Sir, asa na po yung tatay mo? Sagot ko, wala na. Kinuha na siya. Matagal na siyang patay. Tahimik ulit saglit. Tapos mahina niyang sinabi, kanina pa po kasing may lalaki dyan sa sala nyo. Doon sa pinakadulan malapit sa pintuan. Hindi ganun katangkaran. Maiksi yung buhok. Kayumanggi yung balat. Naaagnas na po yung sa mukha niya at yung mga balat niya. Tinitingnan po kayo. Binabantayan. Ako naman, hindi ko masabi sa kanya. Pero sa isip ko, ganun na ganun ang itsura ng tatay ko. Yung tangkad, yung buhok, yung kulay ng balat. Imbis na gumaan yung pakiramdam ko dahil nagpapamasahe ako, mas lalong nanginig yung katawan ko. Parang bawat galaw ko, may mga matang nakadikit. Pagkatapos ng masahe, umupo ako sa gilid ng kama. Nagbihis, tapos kinausap ko siya. Ate, pakiusap naman please. Next time, kapag may nakikita kang ganito sa bahay, huwag ka nalang magsasabi. Kasi madalas ako lang mag-isa dito sa bahay. Yung mga kasama ko late na rin umuuwi. Umiti siya ng tipid. Tapos sinabi ng masahista ko na, pasensya na sir, hindi ko po kasi mapigilan. Nung pagtapos ng home service, iniwan ko lahat ng ilaw na nakabukas. Simula sa sala, garahe, kwarto. Humiga ako sa kama, pumikit, at iniisip pa rin yung mga sinabi ng masahista ko.